Na taon akong ginawang utus-utusan tapos ireregalo mo lang sa akin ay annulment paper sa harap ng buong pamilya mo habang umiiyak ako sa ulan, kasama ang mga gamit kong itinapon sa putik. Masayang nagsiselebrate si Joaquin at ang kabit niyang doktor sa loob ng luxury hotel. Sabi niya wala daw akong kwenta dahil hindi ako makabuntis. Pero hindi nila alam. Hawak ko ng ebidensya ng pagnanakaw nila sa trust fund ko. Sa isang tawag ko lang sa bangko, zero balance agad ang account ng kumpanya nila. Sino ngayon ang walang kwenta? Handa na ba silang makitang lumuhod ang buong pamilya Navarro sa paanan ko? Ang init ng hangin sa loob ng ballroom ng hotel sa Cebu, pero bakit parang yelo ang dumadaloy sa mga ugat ko? Nakatayo ako sa gitna ng entablado, hawak ang baso ng champagne na unti-unti nang nagpapawis sa lamig, habang ang buong pamilya Navarro ay nakatingin sa amin ni Joaquin. 6 na taon. 6 na taon ng pagtitiis, ng pagpupuyat sa mga financial report at ng pagbubulag-bulagan sa bawat lihim na tingin ni Joaquin sa ibang babae. Lahat ng yon ay para sa pangakong binitiwan ko sa aking yumaong ina ang panatilihing buo ang pamilya. Danica, please be reasonable. Hindi ko na kaya ang setup na ito. Ang boses ni Joaquin ay kalmado, halos walang bahid ng pagsisisi. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa, isang annulment paper. Sa harap ng daan-daang bisita, sa mismong ika-6 na anibersaryo ng aming kasal, inilahad niya ang katapusan ng lahat ng pinag-irapan ko. Hindi pa man ako nakakahinga, narinig ko ang mahinang bulong ng mga tao. At dun sa gilid ng stage nakita ko si Clarice Salonga, ang babaeng tinuturing na bayani ng mga mahihirap sa aming bayan dahil sa kanyang mga libreng klinika. Nakangiti siya. Isang ngiting hindi para sa pasyente, kundi ngiting tagumpay ng isang mandarambong. I am officially filing for divorce, Danica. At simula bukas si Clarice na ang tatayong katuwang ko sa Navarro Shipping. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Lourdes sa aking braso. Ang aking biyenan ang babaeng laging nagpapaalala sa akin na ako ay isang walang silbing asawa dahil hindi ako makapagbigay ng tagapagmana. Umalis ka na, Danica. Bulong ni Lord ang boses ay puno ng lason. Hindi mo kailangang magpadrama dito at kunin mo ang lahat ng gamit mo sa bahay. Huwag kang mag-alala, nakalabas na ang mga maleta mo sa labas ng gate. Wala kang lugar sa pamilyang ito dahil wala kang naibigay na kahit ano kundi. Ang pagiging isang pabigat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang basong hawak ko sa mukha ni Joaquin. Gusto kong sabihin sa kanila na kung wala ang pera mula sa trust fund ng mga Villarreal, matagal lang nakalubog sa utang ang Navarro Shipping. Pero sa bawat pagtibok ng puso ko, isang matinding pader ang nabubuo sa aking isipan. Ang pag-iyak sa harap nila ay ang pinakamalaking pagkakamaling magagawa ko. Dahan-dahan ibinaba ko ang baso sa mesa. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga daliri, pero pinilit kong ikuyom ang aking mga kamay hanggang sa bumaon ng aking mga kuko sa aking palad. Ang hapdi ay nagsilbing angkla ko. Tumingin ako kay Joaquin, ang lalaking minahal ko, nang igit pa sa sarili ko at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na baka sumabog ako at ilabas ang katotohanan. Fine, ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay hindi basag, kundi malamig at matalim. Akala mo ba ay talo na ako, Joaquin? You think this is the end of me? Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Humarap ako kay Lourdes, ang babaeng walang pakundangan kumang insulto. Inayos ko ang aking buhok at dumaan sa gitna ng mga bisitang kanina lang ay masayang nakikikain sa amin. Bawat hakbang ko ay mabigat pero puno ng determinasyon. Paglabas ko ng hotel, bumungad sa akin ang ulan. Ang aking mga gamit ay nakatambak na sa tabi ng gate basa at nadudumihan. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa clutch bag. Nanginginig ang kamay ko habang idinidikit ito sa aking tenga. Hello, Attorney Reyes. It's me, Danica. Tama ka, hindi na natin kailangan maghintay. I-file mo na ang lahat ng documents na hawak natin. Ngayon din. I don't care if it ruins their wedding preparations. They want a war, I will give them a war they will never recover from. Ibinaba ko ang tawag at tumingin sa malayo. Ang liwanag ng hotel ay unti-unti nang naglalaho sa likod ko. Ngayong gabi, mawawalan sila ng lahat at ako ang sisiguradong mangyayari yon.
Nasa loob ako ng aking lumang sasakyan, ang ulan ay humahampas ng malakas sa bubong, lumilika ng isang nakabibinging ritmo na sumasabay sa pintig ng aking dibdib. Pinanood ko ang malaking hotel mula sa malayo. Ang mga ilaw sa loob ay patuloy na kumukutitap. Misto lang walang nangyaring pagwawasak ng buhay sa loob ng ilang minutong nakalipas. Bumalik sa aking isipan ang nakaraang 6 na taon. Bawat gabi na ginugol ko sa pagbabasa ng mga kontrata, bawat pagtitiis ko sa malamig na pakikitungo ni Lord, at ang bawat pagkakataong nilunok ko, ang aking pride para lang mapanatili ang imahe ni Joaquin bilang isang matagumpay na negosyante. Ang lahat ng sakripisyong yon ay tila naging isang malaking biro. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakahawak sa manibela. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng emosyong pilit kong kinukulong. Ang aking mga luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Hindi ngayon. Hindi para sa kanila. Ang bawat patak ng luha ay isang pagkatalo. At wala akong balak magbigay ng kahit katiting na kasiyahan sa mga taong umalipusta sa akin. Humarurot ako palayo sa hotel, tinatahak ang kalsadang pabalik sa aking maliit na apartment na matagal ko nang hindi napupuntahan. Habang tumatakbo ang sasakyan, pumasok sa aking isipan ang mga dokumentong itinago ko sa isang safety deposit box. Ang mga resibo ng paglipat ng pondo, ang mga orihinal na kontrata na may pirmang peking ginamit para sa mga loan at ang listahan ng mga ari-arian na unti-unting nilipat ni Joaquin sa pangalan ni Clarice. Pagdating ko sa apartment, sinalubong ako ng dilim at ng amoy ng alabok. Binuksan ko ang ilaw at agad na nagtungo sa ilalim ng aking kama. Kinuha ko ang isang maliit na box na naglalaman ng mga papeles na aking inipon sa loob ng maraming taon mga ebiden, yang matagal ko nang alam na kailangan ko, pero pilit kong hindi ginagamit dahil sa pag-asang magbabago pa si Joaquin. Sa gitna ng mga dokumento, isang folder ang humatak sa aking atensyon. Nakalagay roon ang pangalan ng kumpanyang pag-aari ni Clarice, ang Salonga Wellness Center. Binuklat ko ito at halos tumigil ang tibok ng aking puso. Ang pondo na ginamit nila para sa mga charity clinics ay nagmumula mismo sa operasyon ng Navarro Shipping. Ginamit nila ang pera ng kumpanya para pundohan ang negosyo ni Clarice habang ipinapalabas na nalulugi ang aming negosyo para hindi ako makahingi ng dibidendo. Kinuha ko ang aking laptop at mabilis na nag-login sa accounting system ng Navarro Shipping. Kahit pa binawi na nila ang access ko sa mga main server, hindi nila alam na meron akong backdoor access na ako mismo ang nag-installment nung mga panahong ako ang halos magpatakbo ng kumpanya, habang si Joaquin ay nasa mga golf course kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa screen, bumungad sa akin ang mga huling transaksyon. Isang malaking halaga ang ililipat bukas ng umaga sa account ni Clarice. Ito na ang huling hirit nila. Kung hindi ko ito mapipigilan tuluyan, nang mauubos ang natitirang asset ng kumpanya at maiiwan akong walang laban. Kinuha ko ang aking telepon at tinawagan ang accounting firm na kumakatawan sa aking sariling trust fund. I need an audit right now, mariin kong sabi sa kabilang linya. At gusto kong malaman kung gaano kabilis nating mapu-freeze ang lahat ng account na nakapangalan sa Navarro Shipping. Kung kailangan nating ipasok ang mga ebidensya ng malversation of funds, gawin natin bago sumikat ang araw. Binaba ko ang telepo at tumingin sa refleksyon ko sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Danica na laging nagpapakumbaba. Ang mga mata niya ay may talim na hindi ko pa nakikita noon. Kinuha ko ang isang basong tubig at ininom ito ng mabilis. Ang lamig ng tubig ay nagbigay sa akin ng linaw. Bukas sa pagising ni Joaquin, akala niya ay tapos na ako. Akala niya ay magdurusa ako sa gilid. Hindi niya alam ang pirma na ginamit niya sa dokumentong ipinasa niya sa akin kanina ay magiging susi sa kanyang sariling pagbagsak. Ang alarm ng phone ko ay tumulog ng eksaktong 5:00 ng madaling araw. Wala akong tulog, ngunit ang aking isipan ay kasing linaw ng tubig sa dagat. Binuksan ko ang aking laptop at muling sinuri ang mga bank statements na nakuha ko mula sa access ko. Bawat numero, bawat petsa at bawat lagda ay nakatitig sa akin. Ang mga peking invoice na nilika ni Clarice para sa mga medical supplies ay sapat na para maipakulong siya ng habambuhay.
8:00 ng umaga, nagbihis ako ng isang simpleng business suit. Wala na ang mga mamahaling alahas na ipinilit ni Lord na isuot ko para magmukhang dapat sa pamilya Navarro. Ngayon ang suot ko ay simbolo ng aking sariling pagkakakilanlan, isang babaeng hindi na nagtatago. Nagmaniho ako patungo sa main office ng Navarro Shipping. Pagpasok ko sa lobby, ramdam ko ang pagbabago ng hangin. Ang mga empleyado na dati ay nakayuko sa paggalang sa akin ay tila naiilang. Ang iba ay nagbubulungan habang dumadaan ako. Alam na nila siguradong ipinagkalat na ni Joaquin ang balitang iniwan na ako. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Clarice. Suot niya ang isang puting blusa na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging doktora. Ngunit sa paningin ko, isa lamang itong maskara. Huminto siya, ang kanyang ngiti ay mapang-asar at puno ng yabang. Danica, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay nag-impact ka na ng mga gamit mo? Boses niya malambing sa pandinig, ngunit may talim na tila gustong sumaksak. Tumigil ako sa harap niya. Hindi ako umiwas ng tingin. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ko ang bawat detalye ng kanyang pekeng personalidad. I still have a few things to settle, Clarice. Sagot ko pilit na pinapanatiling mahinahon ang boses ko. Lalo na ang mga financial anomalies na nakikita ko sa records ng kumpanya. I'm sure bilang doktora, alam mo ang ibig sabihin ng audit, hindi ba? Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang kanyang ngiti ay unti-unting napalitan ng bahag, yang kababagaman pinilit niyang panatilihin ang kanyang tindig. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bagay na yan. Asikasuhin mo na lang ang annulment mo para makaalis ka na ng tuluyan. O wag kang mag-alala, sabi ko, lumapit pa ng isang hakbang hanggang sa magkaharap na kami ng malapitan. Aalis ako, pero sisiguraduhin kong pag-alis ko, wala nang matitira sa inyo ni Joaquin. Habang papasok ako sa elevator, narinig ko ang mabilis na pagtawag ni Clarice sa kanyang phone. Alam kong tatawagan niya si Joaquin. Ang aking susunod na hakbang ay ang opisina ni Joaquin. Kailangan kong makuha ang original na kontrata ng lupa sa coastal area, ang huling piraso ng ebidensya na kailangan para tuluyang ma-freeze ang mga asset nila. Pagdating ko sa tapat ng opisina ni Joaquin, nakita ko ang pinto na bahagyang nakabukas. Narinig ko ang boses ni Joaquin sa loob, kausap ang kanyang accountant. I-transfer mo na lahat ng natitirang pondo sa account ni Clarice bago pa man makialam ang mga auditors, utos ni Joaquin. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Hindi lang pala sila nagnanakaw, nagmamadali silang ubusin ang kumpanya bago ko pa man sila mahuli. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa pinto, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, pero ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Ito na ang pagkakataon ko. Pero bigla may narinig akong yabang ng takong sa likod ko. Mabilis akong lumingon at nakita ko si Clarice nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa akin ng masama. Danica, ano ang ginagawa mo sa labas ng opisina ni Joaquin? Sigaw niya sapat na para mapalingon ang mga taong nasa labas ng kanilang mga opisina. Naramdaman ko ang pagbukas ng pinto ni Joaquin. Ang kanyang muka ay agad na napuno ng galit nang makita niya ako. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Hindi ba malinaw ang sinabi ko kagabi? Nagtagpo ang aming mga mata ni Joaquin. Ang dating paghanga na nakikita ko sa mga matang iyon noong simula ng aming pagsasama ay napalitan na ng purong pagkairita at takot. Ang kanyang muka ay namumula tila ba natatakot siyang baka marinig ng buong building ang pinag-uusapan nila kanina? Danica, umalis ka na. Huwag kang maging gulo rito. Mariing utos ni Joaquin. Habang humahakbang siya papalapit sa akin, tila sinusubok ang harangan ang aking paningin sa loob ng kanyang opisina. Hindi ako natinag. Sa halip, naumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi nila inaasahan. Gulo, akala ko ba ay professional tayo rito, Joaquin? Bakit parang kinakabahan ka yata na makita ako? Don't push your luck, Danica. Singit ni Clarice, humahawak pa sa braso ni Joaquin na parang isang protektadong biktima. Alam ng lahat na ikaw ang may problema sa pamilyang ito? Huwag mong idamay ang kumpanya sa personal mong emosyon. Tumingin ako kay Clarice. Ang galing niya magkunyae. Personal emosyon, Clarice?
Nakakatawa ka. Ang dokumentong hawak ko ay hindi tungkol sa damdamin. Tungkol ito sa pirma mo sa mga ghost projects na pinunduhan ng kumpanyang ito. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Nakita ko ang bahagyang pag-atras ng kanyang balikat. Si Joaquin naman ay tumingin sa akin nang may halong pagtataka. Anong pinagsasabi mo? I have the records, Joaquin. Patuloy ko habang dahan-dahang inilalabas ang isang folder mula sa aking bag. Hindi ko ito ibinigay sa kanya. Pinanatili ko lang ito sa aking hawak. Alam ko ang bawat sentimong inilipat nyo sa mga charity clinics ni Clarice na wala namang totoong pasyente. At alam ko rin ang tungkol sa mga peking kontrata sa pagbili ng mga barko na hindi naman dumating. Natahimik ang buong paligid. Ang mga empleyado sa malapit ay nakikinig na. Ang ilan ay nagbubulungan na. Si Joaquin ay tila nawala ng kulay sa kanyang mukha. Puro kasinungalingan ang mga sinasabi niya. Sigaw ni Clarice, boses na medyo nanginginig sa galit. Joaquin, paalisin mo siya rito o tatawag ako ng security. Go ahead. Sagot ko na mahinahon. Tumawag ka. Mas maganda kung pati ang mga pulis ay narito para makita ang mga ebidensyang nakahanda na para sa kanila. Gusto niyo bang ipasa ko ito sa mga shareholders o direkta sa National Bureau of Investigation? Joaquin took a step forward, his hand raised as if he was going to grab the folder from me, but I didn't flinch. I just stared at him with cold, hard resolve. Subukan mo lang, Joaquin. Isang galaw mo pa at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo bago pa man maganap ang kasal nyo. Sa sandali niya ng aking cellphone sa loob ng aking bag ay biglang tumunog. Isang mensahe mula kay Attorney Reyes. Ang titulong lupa ng ancestral home ng mga Navarro na sinabi nilang naisanlanan nila ay nakapangalan pa rin sa akin dahil sa isang legal na oversight na ginawa ko noon bilang pag-iingat. Ang pag-aari na yang ay hindi na kanila. Tumingin ako kay Joaquin at numisi. By the way, Joaquin, yung ancestral home nyo, it's officially under my control now. So, technically, nakatira kayo sa property ko. Ang mukha ni Joaquin ay naging kulay abo. Ang kanyang mga kamay ay nanginig ng hindi niya namamalayan. Sa likod niya si Clarice ay tila gusto na lang maglaho sa kinatatayuan niya. Iniwan ko silang parehof tulala sa gitna ng hallway ng kumpanya. Ang bawat hakbang ko pabalik sa elevator ay may dalang panibagong lakas. Naramdaman ko ang pagkawala ng mabigat na bakas ng takot na matagal nang pumipigil sa akin. Sa wakas, ang mga taong umalipusta sa akin ay nakikita na ang tunay kong halaga hindi bilang isang tahimik na asawa, kundi bilang isang taong may kakayahang magwasak ng kanilang itinayong kaharian ng kasinungalingan. Paglabas ko ng building agad akong dumiretso sa isang maliit na kainan sa tabi ng port area ng Cebu. Dito madalas tumambay ang mga leader ng kooperati, mga mangingisda mga taong nakasama ko sa loob ng maraming taon habang itinatayong muli ang mga ruta ng Navarro Shipping. Sinalubong ako ni Maang Tomas, ang pinakamatandang kapitan ng barko doon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ako. Ma'am Danica, boses niya mababa at puno ng paggalang. Nabalitaan namin ang nangyari sa hotel kagabi. Mabilis kumalat ang tsismis sa bayan. Totoo po ba na pinapaalis na kayo ni Sir Joaquin? Ibinaba ko ang aking bag at umupo sa tapat niya. Kumuha ako ng isang basong tubig bago ako sumagot. Nangyari nga yon, Mang Tomas, pero huwag kayong mag-alala. Ang kumpanya na pinagtulungan nating itayo ay hindi basta-basta mapupunta sa mga taong walang alam, kundi ang magnakaw. Numiti si Mang Tomas. Ang kanyang mga mata ay may nakikitang pag-asa. Ilang tao naming nakita ang pagsasakripisyo niyo, ma'am. Nung panahon na walang maipagawang barko, si Sir Joaquin kayo ang lumapit sa samahan namin. Kayo ang naglagay ng pera mula sa sarili niyong pamilya para hindi kami mawala ng trabaho. Ito ang punto na hindi kailanman naunawaan ni Joaquin. Ang kapangyarihan sa negosyong ito ay wala sa magagandang opisina o sa mga mamahaling suit. Ito ay nasa tiwala ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Inilabas ko ang isang bagong hanay na mga dokumento, ang Convertible Loan Agreement na pinirmahan ni Joaquin 3 taon na ang nakalilipas.
Nung mga panahong yon, desperado siya dahil nalulugi ang kumpanya. Pinalabas kong ang pondo ay nagmula sa isang investor, ngunit ang totoo pondo ito ng aking pamilya na ipinahiram ko sa ilalim ng napakahigpit na mga kondisyon. Kapag napatunayan nating may fraud na nangyari sa pananalapi ng kumpanya, paliwanag ko kay Maan Tomas, ang loan na ito ay otomatikong magiging 51% na share sa Navarro Shipping. At ibig sabihin niyo na ko na ang may hawak ng karapatang magdesisyon sa buong operasyon. Nakahanda po kaming sumama sa inyo, Ma'am Danica. Mariing pahayag ni Mang Tomas. Kung kailangan naming pumirma ng petisyon para sa inyo gagawin namin, ayaw naming magpasailalim sa babaeng yun na ang alam lang ay magpa-picture para sa kanyang mga proyekto habang kami ay walang maipakain sa pamilya namin. Ang kanilang suporta ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Hindi na lang ito laban para sa aking sariling dignidad. Laban na rin ito para sa mga taong umaasa sa akin. Habang nag-uusap kami, pumasok ang isang tawag mula kay Lord. Unang beses niyang tumawag mula noong gabi ng party. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Danica, sigaw ng aking biyenan. Mula sa kabilang linya ang kanyang boses ay tila hysterical. Ano ang ginawa mo kay Joaquin? Bakit nanggaling ang mga pulis sa bahay para magtanong tungkol sa mga dokumento ng lupa? Wala kang utang na loob pagkatapos ka naming patuluyin sa bahay namin. Malamig akong natawa. Lord, siguraduhin mong nakaimpake na rin ang mga gamit mo. Dahil ang bahay na tinitirhan nyo ngayon, sakop na iyon ang utang ng anak mo sa akin. I'll see you in court. Nakatayo ako sa tabi ng bintana ng aking silid sa apartment habang nakatitig sa mga ilaw ng lungsod. Ang balita tungkol sa pag-iimbestiga sa Navarro Shipping ay nagsisimula ng kumalat sa mga business circles sa Cebu. Ang pangalang Clarice Salonga, na dating kasing linaw ng kristal sa paningin ng publiko, ay unti-unti nang nadudungisan ng mga usap-usapan tungkol sa maanomaliang paggamit ng pondo ng kanyang charity foundation. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepo sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Joaquin ay lumabas sa screen. 3 beses siyang tumawag sa nakalipas na kalahating oras. Hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko siyang magdusa sa kaba at alimlangan. Ang isang taong tulad ni Joaquin na takot mawala ng kontrol ay lalong nababaliw kapag pinagkaitan mo ng impormasyon. Sa ika-4 na pagkakataon, sinagot ko ang tawag. Danica, finally. Ang boses ni Joaquin ay nauutal malayo sa aroganteng boses na narinig ko noong gabi ng anibersaryo. Kailangan tayong mag-usap. Magkita tayo ngayon din sa lumang opisina sa port. Bakit, Joaquin? Malamig kong tanong habang inaayos ang mga papel sa aking mesa. Nawawalan ka na ba ng mga tagapagtanggol? O baka naman napansin mo nang naka-freeze na ang mga bank accounts ng kumpanya nyo? Danica, please? Narinig ko ang kanyang paghinga ng malalim. Nagkamali ako. Bawiin mo ang kaso laban sa amin ni Clarice. Pwede naman natin tong pag-usapan ng maayos. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang sirain ang pangalan ng pamilya ko. Pamilya. Ang salitang yon ay parang lason sa aking pandinig. Ang pamilya mo, Joaquin, o ang sarili mong pangalan nung tinapon niyo ako sa labas ng hotel sa gitna ng ulan? Naisip mo ba ang pamilya nung pinanood niyo akong mapahiya habang kasama mo ang babaeng yan? Naisip mo ba kung ano mararamdaman ko? Umorder lang si Mami ng mga bagay na gusto niya. Alam mo namang matanda na siya. Pagdadahilan niya. Huwag mong gamiting dahilan ang ina mo. Putol ko sa kanya. Ang kasakiman mo ang nagdala sa'yo sa kangkungan, Joaquin. At tungkol sa pakiusap mo, huli na ang lahat. Ang audit report ay naisumit na sa Securities and Exchange Commission. Narinig ko ang isang malakas na kalabog sa kabilang linya, tila may ibinagsak siyang bagay sa kanyang mesa. Wala kang puso, Danica. Ginagawa mo lang ito dahil galit ka na pinagpalit kita kay Clarice. Maling-mali ka, sagot ko ng may diin. Ginagawa ko ito dahil sa loob ng 6 na taon, pinatunayan ko sa iyo na karapat-dapat akong maging asawa mo. Pero pinatunayan mo sa akin na hindi ka karapat-dapat kahit sa katiting kong respeto. Ang kasal niya ni Clarissa Sabado, i-enjoy nyo. Dahil yon na ang huling araw na mararanasan niyong maging parte ng mataas na lipunan. Inilayo ko ang telepono sa aking tainga bago pa man siya makapagsalita muli at pinindot ang end button.
Bumuntong hininga ako ng malalim. May 2 araw na lang bago ang nakatagdang kasal ni Joaquin at Clarice sa isang mamahaling resort sa Mactan. Isang malaking selebrasyon na itinaguyod gamit ang perang ninakaw nila sa kumpanya. Ngunit hindi ko sila pipigilan sa paghahanda. Hinayaan ko silang gumastos, hinayaan ko silang mag-imbita ng mga mamamahayag at mga kilalang tao. Dahil mas mataas ang liliparin nila, mas masakit ang magiging pagbagsak. Ang gabi bago ang kasal ay napakatahimik. Nakatayo ako sa balkona ng aking apartment habang nakatingin sa malawak na dagat. Ang mga alon ay tuloy-tuloy sa kanilang paghampas sa mga bato, isang paalala na kahit gaano katagal ang pagtitiis, ang oras ay laging may paraan para ituwid ang mga mali. Pumasok sa aking silid si Attorney Reyes kasama ang 2 auditor mula sa isang kilalang accounting firm. Ang talahan na yan ay napuno ng mga bagong printout na mga dokumento, mga bank transfers at mga CCTV footage na nakuha mula sa legal office kung saan ipinamuka ni Joaquin na pinalabas niyang pinaubaya ko ang aking mga karapatan sa lupa. Ma'am Danica? Panimula ng audit head si Mr. Cruz. Napatunayan na namin ang direktang paglipat na mahigit 50 milyong piso mula sa operasyon ng Navarro Shipping patungo sa pampribadong account ni Dr. Clarice Salonga sa nakalipas na 2 taon. Ang mga pondo ay ginamit para sa pagbili ng mga kagamitan sa kanyang ibinebentang klinik at sa pagpapatayo ng kanyang sariling pasilidad sa Mactan. Tumango ako. At ang patunay na ang parang ginamit doon ay galing sa aking trust fund loan, nakahanda na rin po, dagdag ni Attorney Reyes habang inilalabas ang orihinal na convertible loan contract. Ang probisyon ng kontrata ay napakalinaw. Kapag nagkaroon ng anumang aktibidad ng panloloko o paglabag sa pampublikong tiwala, ang 51% ng shares ng kumpanya ay otomatiko at legal na lilipat sa inyong pangalan nang walang kinakailangang pahintulot mula sa board. Paano ang usapin sa ancestral home ng mga Navarro? Tanong ko. Ang notice of eviction ay nakahanda na. Sagot ni Attorney Reyes habang may ngiti sa kanyang mga labi. Pwedeng-pwede na nating ipatupad yon sa Lunes, pagkatapos mismo ng kanilang kasal. Habang nag-uusap kami, biglang tumunog ang aking telepo nung isang unregistered number. Nang sagutin ko ito ang boses ni Lourdes, ang agad na bumungad, hindi na galit, kundi puno ng pakiusap na may halong takot. Danica, please nakikiusap ako sa'yo. Boses ng aking biyenan, halatang umiyak. Huwag mong gawin ito sa amin. Ang kasal, bukas ang tanging pag-asa ni Joaquin para makuha ang tiwala ng mga bagong investor. Kung sisirain mo ang araw na ito, mapapahiya ang buong pamilya natin sa harap ng lipunan ng Cebu. Pamilya natin. Bago lang pala ako naging parte ng pamilya nila nung kailangan nila ang tulong ko. Lord, malamig kong sagot. Pamilya niyo lang ang mapapahiya. Ako ang taong pinagkaitan niyo ng karapatan at pilit niyong tinapakan. Hindi niyo ako pamilya nung tinapon niyo ang mga gamit ko sa putik. Bakit na yon ay nagmamakaawa ka sa akin? Magbabayad kami, hirit niya. Ibibigay namin ang kahit anong gusto mo. Huwag mo lang pupuntahan ang resort bukas. Nakatutok ang mga kamera ng media sa kasal na yan. Iyon nga ang maganda, Lord. Sagot ko habang pinagmamasdan ang aking sariling refleksyon sa bintana. Gusto kong makita ng buong mundo kung anong uri ng mga tao ang pumasok sa buhay ko. Siguraduhin mo maayos ang suot mong terno bukas. Dahil yun na ang huling pagkakataong magmumukha kang mayaman. Ibinaba ko ang telepo. Wala nang natitirang alinlangan sa aking puso. Ang bawat hakbang ay nakatakda na. Ang bawat ebidensya ay nasa tamang lagayan. Tumingin ako sa suit na nakasabit sa aking closet, isang eleganteng maitim na gown na tila nakalaan para sa isang pagluluksa. Ngunit bukas, hindi ako magluluksa para sa aking nakaraan. Bukas celebrate ako para sa aking kalayaan. Ang liwanag ng araw sa Mactan Resort ay napakatalit. Ang mga bulaklak na puti at ginto ay nakahilera sa kahabaan ng garden na nakaharap sa dagat. Ang mga kilalang tao sa Cebu, mga politiko, negosyante at mga kilalang personalidad sa lipunan ay masayang nag-uusap habang naghihintay sa pagsisimula ng seremonya ng kasal ni Joaquin at Clarice.
Sa gilid ng stage, nakatayo si Joaquin suot ang kanyang mamahaling white tuxedo. Ngunit kahit nakangiti siya sa mga bisita halatang, balisa ang kanyang mga mata. Bawat pagbukas ng pinto ng resort ay sinusulyapan niya. Sa tabi niya si Lourdes ay abala sa pagpapakuha ng larawan sa mga reporters, pilit na ipinapakita ang kanyang kairogang postura. Biglang tumahimik ang paligid nang magsimula ang tugtog ng wedding march. Lumabas si Clarice, nakasuot ng isang napakagandang gown na may mahabang buntot. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at tagumpay habang naglalakad patungo sa altar. Ngunit bago pa man siya makahakbang sa gitna ng aisle, ang malaking LED screen sa likod ng altar na dapat ay magpapakita ng mga romantic photos ng dalawa ay biglang nagdilim. Isang mahinang bulungan ang sumabog sa gitna ng mga bisita. Si Joaquin ay mabilis na tumingin sa technician booth, pinapaypayan ang kanyang kamay para ipapatay ang screen. Nuit, walang nangyari. Sa halip na mga larawan ng pag-ibig, bumungad sa napakalaking screen ang isang bank statement document. Ang pangalan ni Clarice Salonga at ang halagang 50 milyong piso na inilipat mula sa Navarro Shipping ay malenaw na nakasulat sa pula. "Ano yan, ipatay niyo yan?" Sigaw ni Lourdes habang humahakbang patungo sa stage. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ngunit hindi tumigil ang screen. Ang kasunod na lumabas ay ang CCTV footage sa loob ng opisina ng abogado ni Joaquin. Malinaw na nakikita kung paano pinalalabas ni Joaquin na ang pirma ni Danica sa deed of donation ng lupa ay ginawa ng may pahintulot habang ang katotohanan ay pinalitan nila ang pahina ng kontrata. At doon mula sa pangunahing pinto ng resort, pumasok ako. Kasama ko si Attorney Reyes, ang 2 certified public accountants at ang 3 kinatawan ng kooperatiba ng mga mangingista na pinamumunuan ni Mang Tomas. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na ternong gown, elegante malamig at puno ng awtoridad. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga camera ng mga reporters na kanina ay nakatutok sa bride ay mabilis na humarap sa akin. Ang mga ilaw ng flash ay nagpaulan sa aking paligid habang dahan-dahan ako naglalakad patungo sa altar. "Danica," sigaw ni Joaquin. Ang kanyang boses ay piyok at puno ng takot. "Ano tong ginagawa mo, police security? Palabasin niyo ang babaeng to." "Walang lalabas sa lugar na ito, Joaquin." Boses ko na ipasa sa pampublikong sound system dahil sa mikroponong hawak ni Attorney Reyes. Sapagkat ang kasal na ito ay ginanap gamit ang perang nakuha sa pamamagitan ng krimen. Huminto si Clarice sa gitna ng aisle, ang kanyang mukha ay napalitan ng matinding kahiyaan. "Puro kasinungalingan yan. Gawa-gawa mo lang ang mga papel na yan dahil hindi mo matanggap na hindi ka na mahal ni Joaquin." Inilabas ni Attorney Reyes ang isang opisyal na order mula sa korte at iniharap ito sa mga bisita at sa mga reporters. Ito ay isang notice of freeze order mula sa RTC Cebu para sa lahat ng asset na nakapangalan sa Navarro Shipping at Salonga Foundation, malakas na pahayag ni Attorney Reyes. At dahil sa paglabag sa probisyon ng convertible loan si Mrs. Danica Villarreal, na ngayon ang may hawak ng 51% ng shares ng Navarro Shipping, sa madaling salita si Mrs. Villarreal na ang may-ari ng kumpanya at ng resort na kinatatayuan niyo ngayon. Napahawak si Lourdes sa kanyang dibdib at mabilis na napaupo sa pinakamalapit na upuan, halos hindi na makahinga sa matinding kahiyaan. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Ang iba ay naglalabas ng kanilang mga phone para i-stream live ang kaganapan. Tumingin ako kay Joaquin at kay Clarice na ngayon ay nakatayo sa gitna ng guho ng kanilang mga pangarap. "Ipinapaalam ko rin sa inyo," malamig kong sabi, "na ang kasong anti-graft and malversation of public funds ay na-file na sa prosecutor's office laban sa inyong dalawa. Happy wedding, Joaquin." Ang katahimikan sa loob ng resort ballroom matapos ang aking pahayag ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mga mamamahayag ay patuloy sa pagkuha ng mga larawan, habang si Clarice ay pilit na tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang buntot ng kanyang sariling wedding gown. Ang kanyang mga luhang umaagos ay nakasira sa kanyang mamahaling makeup. Pinalalabas ang kanyang tunay na anyo, isang taong talunan at nawala ng maskara. Si Joaquin ay mabilis na lumapit sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng galit na may halong desperasyon.
Sinubukan niyang hawakan ang aking braso, ngunit agad siyang hinarangan ng 2 gwardiya na kasama ng aming legal team. Danica, pakiusap! Sigaw ni Joaquin, ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot habang nakatingin sa mga tauhan ng pulisya na papasok na sa main entrance ng resort. Pag-usapan natin to sa private niya. Huwag mo kaming ipahuli sa harap ng maraming tao. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Wala na akong naramdamang galit. Wala na rin ang sakit. Ang tanging natira na lamang sa aking puso ay ang malamig na katotohanan na ang lalaking ito ay hindi kailanman naging karapat-dapat sa kahit isang segundo ng aking buhay. Private Joaquin, sagot ko habang pinananatili ang aking mahinahong boses na naririnig pa rin sa mga mikropono ng media. Pampubliko mo akong sinira sa hotel noong anibersaryo natin. Pampubliko mo ring itinapon ang dignidad ko kasama ng mga gamit ko sa putik. Bakit na yon ay naghahanap ka ng privacy kapag oras mo na para magbayad? Humahagulgol na lumapit si Lord sa akin, halos lumuhod sa aking harapan, sa harap ng mga nakatutok na kamera. Danica, paitawad ako ang may kasalanan. Ako ang nag-udyok kay Joaquin na gawin ito dahil gusto ko lang ng magandang kinabukasan para sa pamilya natin. Huwag mo ipakulong ang anak ko. Dahan-dahan akong yumuko ng kaunti para pantayan ang tingin ng aking dating biyenan. Lord, ang kinabukasan ay hindi itinatayo sa pamamagitan ng pag-apak sa ibang tao. Ang bahay niyo sa Forbes Park, ang utos ng korte para sa repossession ay ipapatupad na bukas. Siguraduhin mong nakatabi na ang mga damit mo sa labas ng gate, tulad ng ginawa mo sa akin. Nang lumapit ang mga pulis para ihain ang warrant of arrest para kay Joaquin at Clarice dahil sa kasong qualified theft at falsification of public documents, walang sinuman sa mga bisita ang nagtangkang tumulong sa kanila. Ang mga dating tinatawag nilang kaibigan sa mataas na lipunan ay mabilis na naglakad palayo, umiiwas na madamay sa iskandalo. Kinuha ko ang aking bag at tumalikod na sa altar. Habang naglalakad ako, palabas ng resort kasama si Attorney Reyes at si Maang Tomas, naririnig ko ang sigaw ni Clarice na isinisisi kay Joaquin ang lahat ng nangyari at ang pakiusap ni Joaquin na tumawag ng abogado habang pinalilibutan sila ng mga otoridad. Paglabas ko sa sariwang hangin ng Mactan, tiningnan ko ang malawak na kalangitan. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nag-iiwan ng kulay gintong liwanag sa ibabaw ng dagat. Hindi ko isinarado ang kumpanya para maghigante. Sa halip sa ilalim ng aking pamamahala, ang Navarro Shipping ay muling magbubukas-bukas, hindi na bilang simbolo ng kasakiman ng isang pamilya, kundi bilang isang honest na negosyo na nagbibigay ng tamang sahod at dignidad sa mga mangingisda at manggagawa nito. Ang laban ay natapos na, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakahinga ako ng maluwag. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang iskandalo sa Mactan Resort. Ang balita tungkol sa pag-aresto kina Joaquin at Clarice ay naging pambansang paksa sa loob ng ilang linggo. Ngunit, sa mga pasilyo ng Navarro Shipping na ngayong ay formal ng pinalitan ng pangalan bilang Villarreal Maritime Group, ang hangin ay puno ng panibagong pag-asa. Nakatayo ako sa tuktok ng bagong gawang pier sa Cebu, pinagmamasdan ang mga barkong naghahanda para sa kanilang paglalayag. Ang mga mangingisda at manggagawa ay masayang nag-uusap, wala na ang takot at alinlangan na dating bumabalot sa kanila kapag dumarating ang dating pamunuan. Lumapit si Mang Tomas sa akin, hawak ang isang clipboard na naglalaman ng mga bagong manifest para sa kooperatiba. Ma'am Danica, nakangiti niyong boses. Lahat po ng mga pamilya sa coastal community ay nakatanggap na ng kanilang unang share mula sa bagong profit-sharing agreement. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakapagpadala na sila ng sapat na allowance para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ngumiti ako at tumango. St. Tomas, nararapat lang yan sa kanila. Ang kumpanyang ito ay hindi lalago kung wala ang inyong pawis at sakripisyo. Tungkulin kong siguraduhin na bawat isa sa inyo ay nakakakuha ng katarungan. Sa panig naman ng legal na laban, formal nang naipatupad ang eviction order sa ancestral home ng mga Navarro. Si Lourdes ay lumipat sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod,
habang si Joaquin at Clarice ay kasalukuyang nakakulong habang hinihintay ang pinal na hatol para sa kanilang mga kasong kriminal. Wala ni isa sa mga dating kaibigan sa high society ang dumalaw sa kanila o nag-alok ng piyansa. Pumasok ako sa aking bagong opisina. Sa ibabaw ng aking mesa nakapatong ang opisyal na sertipiko para sa pagtatayo ng Villarreal Legal Assistance Center. Isang foundation na aking itinatag para magbigay ng libreng tulong pinansyal at legal sa mga kababaihang naging biktima ng panloloob at pang-aabuso sa kanilang mga ari-ariya ng kanilang mga asawa o pamilya. Kinuha ko ang pamilyar na larawan ng aking ina na nakatago sa aking drawer at inilagay ito sa gitna ng mesa. Mabulong ko habang pinagmamasdan ang kanyang mga mata sa larawan. Tinupad ko ang pangako ko. Iningatan ko ang pamilya hanggat kaya ko pero naintindihan ko na ang tunay na pamilya ay hindi binuo ng kasinungalingan o sakripisyong walang katuturan. Ang tunay na pamilya ay itinayo sa dignidad, katapatan at respeto. Pinagmasdan ko ang malawak na tanawin ng dagat mula sa bintana ng aking opisina. Ang nakaraan ay hindi na isang mabigat na kadena na pumipigil sa akin, kundi isang aral na nagbigay sa akin ng pakpak para lumipad. Wala na ang Danica na laging nagpapakumbaba at nagtitiis. Ang nakatayo rito ngayon ay isang babaeng buo, malaya, at handang harapin ang anumang alon ng buhay ng may mataas na no at walang takot. Nakatayo si Danica sa gilid ng pantalan habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na gumuguhit sa malawak na karagatan ng Cebu, dala ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanyang puso. Mga mahal kong tagapakinig, nagpapasalamat ako sa inyong pagsama sa mahaba at masalimuot na paglalakbay na ito sa buhay ni Danica. Habang sinusulat ko ang bawat eksena, lalo na ang sandali kung kailan siya itinapon sa labas ng hotel sa gitna ng ulan, kasama ang kanyang mga basang maleta, hindi ko mapigil ang mag-isip sa malalim na sakit na nararamdaman ng isang taong ibinigay ang lahat, ngunit pinalitan lamang ng pagtataksil at pang-aalipusta. Saksing buhay ang kwentong ito, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa maling trato ng iba. Ang pag-ibig at pagpapahalaga sa pamilya ay hindi nangangahulugan ng pagpapakasakit na nawawalan ka na ng sariling dignidad. Ang patunay ng ating lakas ay hindi ang kakayahang gumanti sa paraang masama, kundi ang kakayahang protektahan ang ating sarili gamit ang katotohanan, katarungan at tamang hakbang sa buhay. Sa bawat kontrata at papel na ginamit ni Danica upang bawiin ang kanyang buhay, ipinapaalala sa atin na ang kaalaman at kalinawan ng pag-iisip ang pinakamatibay nating sandata laban sa mga taong gustong mambalewala sa atin. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang kwentong ito upang pahalagahan ang inyong sarili at huwag kailanman hahanyang tapakan ng kahit sinuman ang inyong banggal. Kayo, mga mahal kong tagapakinig, ano ang inyong gagawin kung kayo ang nasa kalagayan ni Danica? Kakayanin niyo rin bang tumayo at lumaban ng may karangalan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sariling karanasan sa ating comment section sa ibaba. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Nawa ay maging payapa at ligtas ang inyong araw saan man kayong dako ng mundo, kasalukuyang nakikinig. Tadhana ng dignidad ang huling paglayag ni Danica. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa mga totoong karanasan ng buhay, sa ating lipunan iniaalay, para sa lahat ng mga taong patuloy na lumalaban para sa katarungan at sariling danggal. Ligtas na paalala ang lahat ng mga tauhan pangalan, at pangyayari sa kwentong ito ay ginawa ng kathang isip at binago ang mga detalye upang hindi makasakit o makapanira ng sinuman. Ang kwentong ito ay ginawa para sa layuning magbigay ng aral-libangan at positibong mensahe sa bawat isa.